in your grace, in your love, together in your love. Father, mother, sister, brother, we need God, we need each other. Through the joys and through the sorrows, give us hope for tomorrow. As we all grow together, you are here, God, you are here. As we all grow to each other, you are here, God, you are here. We are growing together, loving each other, praising together, serving each other in your grace, in your love, together in your love, together in your love. Good evening, brothers and sisters in the Lord. Welcome to the Foursquare Church, San Juan City. I'm Pastor William Gagis. At wini-welcome ko po kayo, binabati ko po kayo sa pangalan ng Panginoon. And thank you for
tuning in to our Facebook Live at sa mga kasama naman po natin sa church, thank you for coming to join our Wednesday prayer meeting. So this is our first prayer meeting after our second year anniversary. So salamat po sa Panginoon sa kabutihan po niya sa ating church. Truly all things work together for good sa lahat po ng ginagawa ng Panginoon sa ating church. And truly nothing is impossible to them that have faith in the Lord. At meron pang isa, no? Nothing is impossible. Everything is possible for those who are united. Amen? Pag tayo po ay nagkakaisa, lahat po ng i-desire po natin, lahat po ng mga plano natin, lahat po ng mga program natin na ayon po sa kalooban ng Panginoon, of course, okay? Pag tayo po ay nagkakaisa as a church, tayo po ay nagkakaisa as brothers and sisters in the Lord, lahat po ng ating i-desire according to the will of God, yan po ay i-bless una ng Panginoon, and tayo po, we will be able to fulfill and accomplish those things. Kaya, kung makikita po natin yung ating second anniversary, nakita po natin na nagtagumpay po ito, na-bless po tayo, and even our speaker po, nung hinatid po namin siya sa airport, talaga pong tuwang-tuwa po siya, na siya po yung na-invite natin as speaker. Very talagang, kumbaga, match na match po yung ating speaker sa naging celebration po natin. And siya po mismo nag-express ng kanyang joy, ng kanyang amazement sa ginagawa ng Lord sa ating church. Okay? So, hindi po ito yung pagtataas lang ng parang pinupuri natin yung sarili natin. But someone outside the church, no, is saying these things sa ating pong gawain. So, ngayon po, idudulog sa Panginoon ang mga concern natin for the church because we know that prayer is the flow, sa kanya po nag-emanate lahat po ng authority, lahat po ng wisdom and blessings for the church. Amen? Sa kanya po lahat ng gagaling. Kaya, kung kinikilala po natin na head ng church ang Panginoon, di po ba dapat submitted tayo sa Kanya? We always consult with Him, ano man ang ginagawa natin sa church, to make sure that everything we do in the church is aligned to His will, aligned to His plans and purpose for us, aligned to the vision that God has given us. So, before we move on to our prayers, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon for loving us, for blessing us. Amen. Samahan niyo po kami sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Salamat, Panginoon! May pagsubok man o kagipitan, mayroon kang lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus,
na iyong binigay sa akin. Hey! Salamat, salamat, O Jesus. Sa akin, na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sabihin natin, buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Amen! Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Oh, oh. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Isa pa, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Oh, oh. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pasalamatan natin at purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah! Blessed be your name, Lord. Napakabuti mong Diyos. Hallelujah! Patuloy po nating purihin at pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Hallelujah! Hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman man, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang ibig ko siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ideklara po natin, ikaw ay tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman man, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah!
Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen! Kahit tapat sa habang buhay, hallelujah! Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon. Pasalamatan po natin siya sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa ating mga buhay. Tunay nga pong ang pag-ibig niya, tunay nga pong ang kahabagan niya ay magpawalang hanggan. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Lubos-lubos, guumapaw ang iyong mga biyaya, O Diyos. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyong mga pagpapala, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Kami po ay inibig mo, O Diyos. Kami po ay pinili mo, Panginoon. Kami po, O Diyos, ay pinagtipon-tipon mo bilang iyong pamilya, bilang iyong mga anak. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mga pabor at pagpapala niyo sa aming mga buhay. Maging sa aming iglesia, Panginoon. Salamat po sa iyong dakilang paggalaw. Salamat po sa iyong dakilang pagkilos, O Diyos, sa aming mga buhay na tunay ngang naranasan po namin buong taon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Kaya patuloy ka naming sasambahin at idideklara namin, Panginoon, ang iyong dakilang katapatan sa aming mga buhay. Hallelujah. Hindi lamang po sa aming mga iglesia, kundi po, Panginoon, sa aming mga pamilya. Naging tapat po kayo sa bawat salinlahi, O Diyos. Kayo po ay patuloy na sumasama, gumagabay, Panginoon, at nagpapala sa amin. Kaya, Panginoon, hayaan mong sabihin namin, great is your faithfulness. Dakila, Panginoon, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Sambahin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng
pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aming pupurihin, sa buong mundo'y aming aawitin. Nadakila ang iyong katapatan, ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. O mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Ang pag-ibig mo ngalay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos. Luwalhatiin ka, O Diyos. Mananatili siyang tapat sa ating mga buhay. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa iyong dakilang kapangyarihan. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Sige po mga kapatid ko sa Panginoon, purihin po natin at pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan. Pasalamatan po natin siya sa kanyang katapatan. Hallelujah! Wala kang katulad, Panginoon. Namumukod tanging ikaw, ang tanging Diyos na buhay. Hallelujah! Itinataas ka namin, Panginoon. Pinararangalan ka namin, O Diyos, sa aming mga pagsamba at papuri. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, O Diyos, for sustaining us, Lord, throughout the year. Hallelujah! Salamat po sa katagumpayan na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoon, na sa bawat paghakbang namin, O Diyos, hindi po kami nangangapa sa dilim. Panginoon, sa bawat paghakbang namin, wala po kaming takot, Panginoon. Sa bawat paghakbang namin, Panginoon, alam namin kung saan kami pupunta. Dahil ikaw ang aming kasama, Panginoon. Meron pong mga valleys, O Lord. May mga valleys of shadow of death, Lord, na pinagdadaanan kami. Ngunit hindi po kami natinag, Panginoon, sapagkat alam po namin na kayo ay Diyos na mabuti. Kayo ay Diyos na tapat at kayo ang Diyos na sumasama at gumagabay sa amin.
Hindi po namin kailangang mga Panginoon, sapagkat kayo ang aming gabay. Kayo ang aming karunungan, Panginoon. Hallelujah. Kayo po ang umaakay sa amin katulad ng isang mabuting pastol, Panginoon. Kayo po ang naglilid sa amin sa inyong mainam na pastulan, sa iyong mga pagpapala, Panginoon. Kaya talaga pong maidideklara namin, Panginoon, sa gabing ito, na ang iyong kabutihan, ang iyong kahabagan, ang iyong mga pagpapala ay tunay ngang sumusunod sa amin. Sumusunod, Panginoon, sa bawat mga anak mo. Hallelujah. Hayaan mong patuloy po naming pakanasain, Panginoon, na ikaw ang aming bigyan ng prioridad sa aming mga buhay. Hayaan mo po ng aming pananampalataya sa taong ito ay patuloy pong umangat. Hayaan mo pong ang pananampalataya namin ay patuloy na lumaki, Panginoon, upang ang aming pagtitiwala sa iyo, o aming Diyos, ay patuloy din pong lumaki, Panginoon, na kaya po namin kayong pagkatiwalaan sa anumang mga bagay, even sa mga bagay po na nakakatakot, even po sa mga bagay na nakakakaba, even po sa mga bagay na malalaki, Panginoon, ay kaya po namin kayong pagkatiwalaan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo na mapanghahawakan namin. Salamat sa mga salita mo, Panginoon. Salamat sa mga pangako mong totoo, Panginoon, na panghahawakan namin, Panginoon. Tunay nga na ang katapatan mo ay pinamamalas mo, Panginoon, sa paggawa mo, Panginoon, sa pagtupad mo ng iyong mga pangako sa aming mga buhay. Maging sa iglesyang ito, Panginoon, patuloy mong tinutupad ang iyong pangitain. Patuloy mo pong pinauunlad, O Diyos, ang church na ito, Panginoon, upang kayo lamang ang maluwalhati, Panginoon. Salamat po sa lahat ng areas, O God, na kami po ay pinagtagumpay mo. Salamat sa lahat ng mga blessings at provision mo, Panginoon, sa lahat ng areas, departments, O God, sa lahat ng mga programa, mga activities, ng event, Lord, ng church, na pinagpala mo, Panginoon. Lord, kung titingnan namin, Panginoon, ang mga bagay na ito, parang hindi po kami, Panginoon. Parang hindi po namin magagawa ito, Panginoon, ng saganang sa amin lamang, saganang sa amin lamang, Panginoon. Nakita namin na ito pong lahat ay na-accomplish namin because kayo po ang sumama at nag-bless sa amin, Panginoon. At ang lahat ng ito ay galing sa iyo, O Diyos. Itong lahat ay narinig namin, nakita namin, Panginoon, at tinanggap namin sa iyo, Panginoon. Kaya turuan mo kami na ipagpatuloy, O Diyos, ang aming pananalangin, ang aming pakikinig, ang aming sensitivity, Panginoon, sa iyong Espiritu. Patuloy namin ipagpatuloy at lalo pang paunlarin, Panginoon, ang aming kalapitan sa iyo, Panginoon. Lord, more than anything else, Lord, i-desire po namin this year na ang bawat isa sa amin ay lalong mapalapit sa iyo, Panginoon. Na kami po ay lalong lumakad ng matuwid sa iyong harapan, Panginoon. Na kami pong lahat, O Diyos, individually and as a church, O God, ay lumakad po ayon sa iyong kalooban. Panginoon, salamat po sa katatagan na ipinagkaloob mo sa amin. Marami ka pang ipagagawa sa iglesyang ito, Panginoon. Marami ka pang gawaing ipagagawa sa bawat isa sa amin. Kailangan po namin, Panginoon, ng iyong gabay. Kailangan po namin ng iyong direksyon, Panginoon, upang masigurado po namin, Panginoon, na ang lahat ng gagawin namin ay align, Panginoon, sa iyong kalooban at tunay nga makapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Lord, we honor you. We glorify you. We love you, Lord. Hallelujah. We worship you and we give you thanks for all that you are and all that you have done and all that you have given to the church. Thank you, Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po na ngayon pa lamang po panood ng aming Facebook Live. We greet you all and we welcome you all to the Foursquare Church, San Juan City. So every Wednesday po, ito po ay inilalaan po natin para po sa ating corporate prayer. Kaya po, nawa po mga kapatid, wag ho nating i-take for granted
yung corporate prayer natin. Iba po yung nananalangin tayo personally, at iba rin po yung anointing and power when we pray together as a church. And we have talked about that last December during our growing together in prayer. Bagamat maiksi lang po yung ating naging panahon para talakayin po ang topic na ito. Napakaganda po nito, no? Yung inaaral po natin yung mga naging prayers ng church. Of course, may mga, alam natin, may mga prophets in the Old Testament, may mga Bible characters that they pray. Give us an example of prayer, being prayerful. Pero pagdating sa book of Acts, which is the story, the history of the church, kung papaano po nag-move si Jesus Christ through the Holy Spirit sa kanya pong mga apostles, sa mga followers ni Jesus, sa church. Basically, the book of Acts is the birth of the church. At ano po ang ginawa ng mga mananampalataya ni Kristo, ano po ang naging mission nila, ano po ang mga naging activities po nila during the first century church, yun po dinidescribe po dun sa book. And like I said, ang book of Acts ay hindi lang po isang inspirational book, kundi ito po ay isang manual para sa atin. Ito po ay manual ng church. Ibig sabihin po, kung ano po ang mababasa natin sa book of Acts, ay maaari po nating gawin sa ating church. Yan po ay manual ng Panginoon para sa atin, para gabayan po kung paano natin i-operate ang church. Paano po tayo, ano po ang conduct natin sa loob ng iglesia. Yung mga letters po ng mga apostles, yung mga admonition, yung mga exhortation ng mga apostles, ni Paul, ni John, ni Peter, ni Jude, ni John. Lahat po yan para po sa atin, para gabayan po ang iglesia kung paano po tayo mag-operate. So, pinakita po doon na ang one of the priorities ng church during that time is prayer. Panalangin po. They always pray together. At ang ganda po nung mga ipinakita nating examples, kung ano po yung mga ipinag-pray nila. They prayed for them to be filled with the Holy Spirit. They prayed they prayed when selecting leaders. Nung pumili po sila ng kapalit ni Judas, nag-pray po sila sa church. Nung pumili po sila ng mga deacons, ng mga kauna-unahang deacons, they prayed together. They asked for the Lord's wisdom. Nung sila po ay pinipersecute, and they were warned not to preach about Jesus of Nazareth, imbes na sila po ay matakot, imbes na ipag-pray po nila yung mga nagpe-persecute sa kanila, they even prayed more for boldness to preach the gospel. So let's continue to do that, church. As we pray tonight, patuloy po nating ipag-pray na tayo po ay mapuspos ng banal na spirito, because that's part of our vision, na this church is a healthy and spirit-filled church. Nasa DNA po natin ang pagiging Pentecostal. ang Foursquare po ay nasa kategorya po ng Pentecostal evangelical, no? Yung po tayo. Kaya po nananalaytay po sa atin bilang mga Foursquare yung ating pong DNA as Pentecostals. Ibig sabihin, we believe in the baptism with the Holy Spirit. We believe na ang Holy Spirit po, the third person of the Trinity, is present. He is active in the church age. Nasa church age po tayo at siya po ay kumikilos. Siya po ay nagbibigay ng kapangyarihan sa atin that you will receive power when the Holy Spirit is come upon you. So that we will be witnesses. Alam na alam po yun ng mga alagad. Kaya kahit i-persecute po sila, ang ipinagdarasal po nila, Lord, give us boldness to preach the gospel. Pinagpray din po nila yung mga kapatiran po nila, like si Peter na nakulong po. At alam nilang pwedeng mapugutan ng ulo si Peter. The whole church prayed for him.
And the Lord delivered Peter by an angel. Pinakawalan po ng Panginoon si Peter. There is deliverance. There is provision. There is healing. There are miracles when we pray together as a church. Kaya po wag niyo pong i-ignore pag meron pong nagpadala ng prayer request even sa inyong mga chat groups. Pray for it. Wag lang ho kayong mag-sign doon, mag-react ng prayer pero hindi naman po talaga kayo nagpe-pray. Pag-pray po talaga kayo because something will happen when we pray together. There is power. Alam niyo po, ang dami pong mga kwento na kapag tayo po inananalangin talagang merong mga angels sa sinusugo ang Panginoon para maghatid ng blessing, ng protection, ng deliverance sa mga tao when we pray for them. So, ang dami pong mga bagay na kailangan po natin ipag-pray sa church because tingnan niyo po, we are limited. As human beings, we are limited. Merong gobyerno ang city natin, may mga tao sa paligid natin na hindi nakakilala sa Panginoon. Pero kailangan na tayong makipag-cooperate sa kanila, kailangan natin silang lapitan, kailangan nating magpaalam. Kung hindi ho tayo mananalangin, sino hong hihipo sa puso nila? Hindi ho sapat yung influence natin, human influence lang para, alam nyo naman, pag sinabing church, napapaso na po kagad sila. Paano ho tayo mag-i-engage sa ating city? Paano tayo mag-i-engage sa mga barangay sa paligid natin? Paano tayo mag-i-engage sa mga tao sa paligid natin kung wala ang tulong ng Diyos? Paano tayo makakapenetrate? Paano magkakaroon ng breakthrough sa ating evangelism, social engagement, sa mga projects po natin para sa ating syudad? Evangelism, discipleship, kung wala po ang paghingi natin ng tulong sa Panginoon. In human means, hindi ho natin magagawa ang lahat ng yan. Kailangan ho natin ng pagkilos ng Diyos sa ating syudad. And one of the good news na gusto ko pong ibalita today, God is listening to our prayers. He really does. Lagi po nating pinapanalangin evangelization ng San Juan City. And I'm so filled with joy po to share this with you. Bagamat naiiyak po ako, kasi talagang masaya po ang puso ko. So last 2 weeks ago, nag-courtesy call po kami sa bagong chief of police, no? Chief of police ng San Juan City. Si Deo Dennis, si Colonel Deo Dennis Joy E. Marmol. Yung Deo sa pangalan niya is God, no? Deo. Alam niyo po, napaka-positive. He is a God-fearing man. At nung kinausap po namin siya regarding our concern na maipagpatuloy po, masigurado na sa bagong leadership ng PNP ay makasigurado kami na yung ministry namin sa mga pulis ay maipagpatuloy. So sabi niya, yes po, lahat ng mga station, there are 7 police substations in San Juan. Tapos ipinakiusap din po namin, could you please help us also with the barangays? Kasi iba yung sa police, iba rin yung sa barangay. So there are 21 barangays in San Juan City. So sabi niya, sige, let's start with once a month for the barangays and then weekly for the substations. So ang saya-saya po namin talaga. But there's more. There's more. Alam nyo, bago po itinayo tong church natin, so existing na po yung APOY, Association of Pastors for Outreach and Intercession. Yung po yung fellowship ng mga churches dito po sa San Juan City. So existing na yon nung bago tayo dumating dito sa San Juan. So nag-join tayo nung 2023. Right? Alala niyo po, nung nag-start na yung church, hinanap ko po sila para magpaalam na magtatayo po tayo ng church dito. At malaki din po ang naitulong po talaga nung Association of Pastors na ito, ng APOY sa ating church.
kung papaano po tayo, dahil nga may mga programa sila sa sa Bless Our Cups, no? So tayo din ay na-connect, nag-aral din po ako sa Bless Our Cups School of Leadership sa pamamagitan po ng Apoy. And then tulong-tulong ang mga churches, ang mga pastors na member ng Apoy sa mga gawain po dito. Kaya po tayo nakakapag-Bible reading and prayer po every Monday sa city government, sa government center po ng San Juan, sa City Hall. No, tapos meron sa headquarter ng police, sa mga substation, sa mga barangay, nagagawa po natin yan dahil po tinulungan po tayo ng Apoy. Alright? Dati po pala, ayon sa pagkakabalita ko po, di ba yung mga police umaattend sa atin minsan? Kasi ang nangyari po, since nag-join po tayo ng 2023, ang naging sistema na po ay yung mga police, every Sunday, sila yung umaattend sa mga churches natin. Nagjo-join sila. Naka-assign yan. Iikot-ikot yan. Okay? Every Sunday, iba-ibang church ang pupuntahan nila. Ngayon po, ibabalik na po sa headquarter ang service para sa mga police. Alam niyo po ba na before pala, doon pala ginagawa ang service talaga sa headquarter. Ang headquarter po ng mga police ng San Juan ay nasa likod po ng Philoil Arena. Doon may parking ho sa likod noon. Pag pumunta kayo, may isa pang building na malaki doon. Nandun po ang headquarter ng PNP San Juan. So doon pala ginagawa dati ang worship service na para sa mga pulis. Kaya yung dati pong Kristiyanong chief of police ng San Juan ay nag-solicit ng funds to purchase yung mga instruments. Kompleto sila. May drum set, may bass guitar, may keyboard. Lahat kompleto po ng sound system. At ang balita ko nga po, parang talagang umabot po yun ng, lagpas pa ng milyon yung pag-acquire po nila ng mga instrument na yon. Ang good news po mga kapatid, nabawi po namin yun. Nabawi po natin yun sa pabor ng Panginoon. Every Sunday po, may naka-assign na pastor. Even yung mga musicians or workers, ay po pwede pong mag-join to minister to the police. Every 4 p.m. po ng Sunday, magkakaroon po ng service. Kasi meron silang altar doon eh. So, nagmimisa din po ang Catholic doon. Nawala ang Christian, ang evangelical nawala po doon. At ngayon ay ibinabalik ng Lord ang church, ang worship service para sa mga pulis doon mismo sa kanilang headquarter. And that's glory to God. Another good news. The Lord is really working in San Juan. Kaya ko po ito sinishare para ma-encourage po kayo, number 1, to pray more. Continue to pray. And number 2, for you to pray, how can I participate in what the Lord is doing in our city? Tanong po ninyo, Lord, ano ba? Dito ba sa agenda mo, Panginoon? Sa ginagawa mo sa aming syudad, ano po ang maitutulong ko, Panginoon? Paano mo ba ako gagamitin? Ano bang bahagi ko dito? Paano ba ako makakapag-contribute, Panginoon, sa katuparan ng agenda mo sa syudad ng San Juan? Yun po ang ipag-pray natin. Tanungin po natin, Lord, anong magagawa ko? Okay? Last Monday po ay, syempre, flag raising ceremony sa City Hall. So, nandun si Mayor. Alam niyo po ba kung sinong ipinakilala niya? Yung dati pong naging chief of police na po siya dito sa San Juan during pandemic. Yun ang pagkakabalita ko, during pandemic. And he was transferred, nagkaroon po ng balasahan, at siya po ay nalipat sa Las Piñas. Okay. Kung kayo po ay nanonood ng balita, kadalasan may mapapanood kayo dyan ng mga balita na siya pong humaharap, si Chief of Police ng Las Piñas. Siya po ay si Colonel Jaime Santos, Santos. Nung last
December, graduation yon ng Bless Our Cups, School of Leadership sa Krame. So nandun po kami. Isa po siya sa mga naging panauhing pandangal at nag-speech siya ng konti. Nag-testimony siya. And he testified na he is about to retire at siya po ay nag-aral po ng theology because siya po ay magpapastor na rin. Imagine nyo po pulis. Kaya wag ho tayong titigil. Na-encourage ho ako talaga doon. Kasi isang pulis na binago ng Lord, kaka-Bible study natin, ngayon pastor na. Pastor na po siya. Retired na po siya, nag-retire na po siya as a policeman, tapos magpapastor na po. Pero alam niyo po ba kung saan siya ilalagay ng Lord? Dito sa San Juan. Magbabalik siya sa San Juan because he is being hired by our mayor to be the POSO. Okay? Ano po yung poso? Public Order and Safety Officer. Yung po ang magiging posisyon niya dito sa San Juan. Okay? Public Order and Safety Officer. Yung po yung kanyang rango dito sa ang position po niya sa San Juan. Imagine mo, someone na pastor, may takot sa Panginoon, follower ni Jesus Christ, makakatulong po natin to influence the mayor para po anuman ang agenda ng Lord sa city na ito ay matupad po. So joining force, yung COP na may takot sa Panginoon, ito pong si Pastor, retired Colonel Pastor Jaime Santos, together with the pastors of Apoy, at yung mga churches po, kasama po kayo dito. Magtulong-tulong po tayo na isulong ang agenda ng Panginoon. Bagamat syempre, yung mga churches may kanya-kanya pong identity yan. May kanya-kanya pong programa. At ang prayer ko po ay, bagamat iba-iba po tayo ng denomination, may JIL, may Baptist, ayan, may mga Pentecostal, may Methodist, or and so forth. Hindi lang ho yung personal or parang church agenda lang na, magpapalago kami o ganito. Hindi. Tayo ay isang pamilya na mga Kristiyano. Because we are all believers of the Lord Jesus Christ, and we agree on the major doctrines of Christianity, we are all brothers and sisters in the Lord. Kaya po, sabi ko, buti nung Sunday, sa message ng ating speaker, buti na lang po, hindi tayo yung nandun sa hawla na Kasi ang gusto niya sabihin, buti pa yung pusa, yung aso at yung ibon, bagamat magkakaiba sila, natutuhan nilang tanggapin ang isa't isa. Nagkasundo sila doon sa loob ng hawla. Pero ang mga tao, yung mga Baptist, Pentecostal, hindi ko magkasundo. Well, dito po sa San Juan, though it's not 100%, kasi marami pa pong churches na hindi po nagjo-join sa amin. Okay? Meron pa rin po mga churches na kaya sinisikap din po namin na i-reach out yung mga churches na yon. Pero kami po na nandoon po sa samahan ng mga simbahan at kapastoran dito sa San Juan, kami po ay nagkakaisa at nagtutulungan. Wala pong inggitan yan. Kahit alam namin mas malaki yung church nila, mas marami sila, wala hong ganun. And meron nga kaming agreement na kapag yung member nila lumipat sa church namin, ay kakausapin talaga namin at isasauli namin doon sa kanilang church. No? Ganon po kami nagkakaisa at nagtutulungan po dito. Wala po yan yung pagalingan o anything like that. So, nakakatuwa po na ang church po natin ay kasama po sa unity ng churches dito sa San Juan. This coming January 24th ay meron po kaming inorganize na unity service. So isama po natin ito sa ating panalangin. We are inviting key leaders of the city,
si Mayor, Vice Mayor, Congresswoman, yung mga konsehal natin, the 21 chairman of San Juan, yung mga commander ng mga substations natin, sa SK, DILG, yung mga pillars ng and agencies ng ating government, BJMP, Bureau of Fire, no? DSWD. So lahat yun na, education, i-invite po namin doon sa unity service na yon. Tapos ang aming speaker, ayun nga po, si Pastor Jaime Santos. Hallelujah. So yan po, ipag-pray po natin na paunlakan tayo. Hipuin ng Lord na talagang si Mayor ay pumunta, yung team nila ay pumunta para ma-inspire naman sila at mahipo ng Panginoon yung puso nila through the message of Pastor Santos. Alright? At tunay nga po na magkaroon ng pagkakaisa dito sa ating syudad. Okay? At alam ko din po sa pakikipag-usap ko sa ating mahal na mayor, no, Francis Zamora, na siya po ay God-fearing person. Bagamat siya po ay Catholic, nung siya po ay nakausap namin, ayaw po niya nung mga Pride March, ayaw po niya ng mga ganun. So, siya po ay makapamilyang mayor, no? He is pro-family, he is pro-life. So, ipag-pray po natin ng ating mayor na patuloy pong magkaroon ng banal na pagkatakot at magkaroon ng righteousness sa ating city sa pamamagitan po ng kanyang pamumuno. And even yung mga barangay chairman po. Okay? So, pag-pray po natin yung success ng gawaing ito. Tayo po, yung mga singers po natin, ang hinihiling nila na mag-lead ng praise and worship doon sa unity service na yon. Kaya, isama nyo rin po kami sa prayers nyo. Okay? So, isa pa pong magandang balita ay ito. Hindi natin masyadong na-promote last Sunday kasi sobrang talagang yung flow ng program natin at the same time, kayo din po, ang dami nyo nang nabiling merchandise, may photo booth pa, may kainan. So, nais ko pong muling i-promote and to thank God for para po dito sa ating The Testament. Hindi ko ho maikwento ng talagang detailed kung ano po ang pinagdaan ng proseso ng magazine na ito. Pero imagine niyo na lang po, 2 years pa lang po ang ating church. Pero nakapag-produce po tayo ng napaka-quality na magazine. Ano po ang laman ng magazine na ito? Kaya po namin siya tinawag na Testament because yung ibig sabihin po ng testament is evidence, no? Proofs. Hindi lang po siya yung katulad ng Old and New Testament, no? Covenant. Nilalaman po nito ay mga testimonies. Mga kwento po ng pagkilos ng Panginoon sa ating church. Nasa loob ng 2 taon kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. Paano po niya pinaunlad, paano niya pinalago, paano pinrovide ng Lord lahat ng needs ng ating church. Paano nagkaroon ng breakthrough ng isang baguhang simbahan ay lalago ng ganong kabilis na tayo po ay makakapenetrate sa ating local government, makakapenetrate po tayo sa PNP, makakapenetrate po tayo sa mga barangay, makakapenetrate po tayo sa mga schools. Imagine nyo po yan. Sino ho ba ako? Hindi nga. Bago lang ho ako dito. Kaka-register ko nga lang ho as a voter. First time ko ho buboto sa San Juan ngayong taon. Sino ho ako? I don't have influence here. Hindi ho ako taga rito. Pero kung paano ho tayo ginagamit ng Lord sa city na to, it's just a miracle from the Lord. It's truly from the Lord. Siya po talaga ang kumikilos sa atin. Imagine nyo po yan. Kinukwento po namin dito lahat ng mga departments. Okay, merong write-up lahat ng mga departments natin. May mga kwento ng tagumpay, kwento ng pagpapala ng Diyos sa lahat ng mga departamento natin. Mababasa nyo po yan. Imagine nyo po, hindi po tinipid. Listen to this. Hindi po tinipid itong magazine po natin kasi tingnan nyo po, full color po yan.
Mabango pa, oh. Fresh na fresh, galing po sa printing press. Sa publishing house. Full color po yan. Tapos, 52, right? 52 pages po yan. Hindi ho tinipid. Hindi ho tinipid. At saka ano po siya, readable po yung font tsaka yung text po niya. Kahit po yung medyo malabo na yung mata nyo, mababasa nyo pa ho talaga. Kasi big letters pa ho. Okay? So, andyan po yung mga pictures nyo, hanapin nyo na lang po. Okay? And we praise the Lord. Alam nyo po, inabot ho ng 52,000. Hindi na ho ako hindi ko na ho itatago. For 200 copies ng ating magazine, inabot ho yan ng 52,000. Okay? Yan ho yung costing natin. Wala hong ibinayad dyan doon sa mga writers natin. Ha? Lahat yan, volunteers. For free lahat yan. We praise the Lord. Alam nyo po, nung binuo po namin itong project na ito, magazine project, the Lord really provided. Yung pong mga writers natin, editors, lahat po yan, talagang ang Lord po nag-provide. Even yung publishing house, na makakamura po tayo. Talagang kinumpare po namin yung mga prices. Mura po yung nakuha namin. So, lahat nag-provide ang Lord. And I remember yung pong nangyari sa panahon po ni Moses. When the Lord commanded Moses to erect the tabernacle. So, syempre, may mga curtain, may mga furniture, may mga dimension yun, may mga sukat po yun. Talaga na ibinigay ang Lord. Yung mga materials ng tela, yung wood, metal, lahat yun, dinescribe ni Lord kung papaano, ano ang materials na gagamitin. Even yung mga uniform ng mga priest and high priest. Even po yung mga animal na isa-sacrifice, yung mga feast na isa-celebrate nila, lahat yun talaga in detail ibinigay ng Panginoon. So imagine nyo pa lang, yung mga furniture sa temple, yung altar, yung laver basin, hugasan ng kamay, tapos pagpasok mo doon sa holy place, nandoon po yung menorah, yung lampstand, nandoon po yung table of shewbread, nandoon po yung altar of incense, and then in the most holy place, nandoon po yung Ark of the Covenant. May malaking kortina na nagde-divide po doon. Merong outer court, may inner court. So, kung makikita natin, yung mga dinescribe ni Lord na mga furniture kung paano ito gagawin, kailangan po ng craftsmanship. Kailangan po magaling talaga. Yung mga manglililok, yung mga nagpapanday ng mga metal, mga nagtatahi. So kailangan talaga yung mga bihasa. Alam nyo, when you read that part of history, meron po silang mga na-identify na mga tao. Nagagawa po ng mga wood carvings, ng mga metal, no? Lahat. Na-accomplish po nila yon. At alam mo kung anong description doon? The Lord anointed those craftsmen na gumawa po doon sa mga furniture ng temple. Inanoint po ng Lord. Hindi lang basta magaling sila, but God anointed them with His Spirit for them to accomplish the godly purpose, yung plan na gagawin po nila. And I believe that happened sa amin po as we are completing this testament, itong magazine po natin, na nung ibinigay ng Lord yung vision for this project, the Lord generously provided people na may kakayahang magsulat, mag-edit, mag-produce nito. At alam niyo po ba kung paano namin nabayaran? Paano namin nabayaran yung 52,000 na ginastos po sa publishing? Another favor and miracle from the Lord. Alam niyo kung saan kami nanggaling, bakit kami
ng the Testament. This is actually a fundraising project. Sabi namin kasi, we don't want the church just, giving envelopes, solicitation letters to people outside the church na parang nanghihingi tayo, nanlilimos tayo. So sabi ko, not this time na para tayong manghihingi. Alam nyo ba, hindi nga kami nagpadala ng sulat kay Mayor, hindi kami nag-solicit kay Mayor sa mga politician natin dito sa San Juan. Dahil dito. Pat alam nyo po ang nangyari sa atin? Meron po tayong inalat na advertisement space dito po sa ating magazine. Na yung mga business people, business owners, bibili po sila ng space dito sa ating magazine. So may presyo po yung half page, 1/4, one whole page. And I tell you kapatid, mga kapatid sa Panginoon, ang dami pong nag-respond sa atin pong invitation letter for them to advertise their business dito po sa ating magazine. Kaya pag binasa nyo po itong magazine natin, ang dami pong mga company na nandito, ang dami mga businesses. At hindi lang po mga businesses, even po mga families na gustong bumati sa ating sa ating anniversary. Nandito rin po, may bayad din po. Half page, 1/4 page. Kaya makikita nyo po, may mga ilang pamilya po na bumabati sa atin dito. We praise the Lord for those people na hinipo ng Panginoon. Alam nyo, naka-raise po kami more than 100,000 pesos dahil sa magazine na ito. Hindi ho tayo nang hingi. No? Praise the Lord po. At dahil sa blessing ng Lord sa atin, na yung venue din natin na ibinigay ng free po para sa atin, donation lang po yung ibinigay natin doon sa school. Kaya po halos wala tayong, kumbaga, ginastos kasi talagang kinover po yung mga kinita natin sa magazine. Tapos, kumbaga, konti lang yung inilabas ng church natin for this year's anniversary. Dahil sa pagpapala ng Diyos sa ating simbahan. Truly, ito pong magazine na ito ay testament, no? Ay testimony ng pagpapala ng Diyos sa atin, ng pagkilos ng Diyos sa ating church. So, brothers and sisters, I encourage all of you to get a copy of this magazine. Just to cover po doon sa costing natin, as still part of the fundraising campaign ng ating church, hindi po namin ito ibibenta ng mahal. Okay? Yung cost po ng pagbenta po namin ito ay subsidized. Okay? Subsidized po. Ibig sabihin, may part po na binabayaran ang simbahan dito, pero yung donation na ibibigay po ninyo, na babayaran po ninyo, ay bawas na po yun. Na may part po doon na binayaran ng simbahan. So very less po yung babayaran nyo. Okay. So ito pong the testament, magbibigay lang po kayo ng, ito sasabihin ko minimum, kasi pwede po kayo magbigay ng more. Minimum of 170 pesos. Imagine nyo, 52 pages, hindi ho kayo mabobore sa mga stories na nandito. Talagang ilang edit po. ilang basa po ang ginamit namin dyan. Meron pong nagpo-proofread, no? Meron pong nag-edit. Ilang pong revision ang pinagdaanan yan. Kahit po yung mga sulat ko dito, lahat yan dumaan po sa sa editing. No? Even last minute na nga, ipiprint na lang, meron pang mga nakikitang So talagang, alam nyo, pinag-isipang mabuti po talaga. Hindi ho kayo manghihinayang. Yung 170 pesos po na idodonate nyo sa church for this magazine will really bless you and will encourage you para magpatuloy po sa gawain ng Lord. Okay? So, next Sunday, makikita nyo po na naka-display po yan for sale, 170 pesos, or you can give more. Okay? So, basahin nyo po
at pag nabasa nyo po, talagang may encourage po kayo at mabibless kayo. And hopefully, sabi ng mga nung team namin, Pastor, meron ba uli next year? Kung wala man po kaming The Testament next year, or perhaps sa 5th year anniversary na natin, but ang promise po namin ay magkakaroon po tayo ng newspaper kung saan ma-update pa rin po tayo sa mga ginagawa ng Lord sa ating church. And maybe pagdating ng 5 years, ay i-collate na lang namin or kukuha na lang kami ng mga i-feature naming mga stories doon sa mga pagdadaanan po natin at ma-experience natin for our 3rd and 4th anniversary. So, mga kapatid, I'm sharing all of this to encourage you. Itong ginagawa ng Lord sa ating city, itong ginagawa ng Lord sa ating church. Tingnan niyo po yung programa natin sa anniversary. Lahat lahat ng music na ginawa, lahat ng part ng program, makita niyo pati yung message ng speaker, mismo yung speaker, talaga pong pinag-isipang mabuti. Talaga pong wala kang masasabi doon na sayang na moment na, ay, bakit nila ginawa yun? Hindi lahat connected doon sa theme natin na growing together in love. At kung sensitive po kayo sa sinasabi ng Holy Spirit, if you're really listening sa message po ng speaker, this church is on the right track. We are on the right path. Tama po yung direksyon na pinupuntahan natin. At alam niyo po, after lunch, so hinatid nga po namin siya sa airport. Kaya alam niyo, tuwang-tuwa din po siya. Because imagine niyo yung guest relation natin, may sumundo sa kanya from the national office going to the venue, and then meron tayong mga gifts na binigay, pinakain po natin, and then hinatid po natin sa airport. Because 4 p.m. meron po siyang flight. Tuwan-tuwa po siya kung paano po natin siya in-accommodate, paano po natin siya inasikaso. Ang saya-saya po niya. At yung testimony niya na he witnessed firsthand, parang sabi ko nga, naku, sorry po, wala po nag-aasikaso sa inyo. Pero alam niyo yun, yung parang, I'm okay. Pero nakikita po niya, everybody is doing something in the church. Lahat po kumikilos. Lahat may ginagawa. Ang sarap po ng atmosphere. Sabi niya, continue. In-encourage niyo po. Ituloy niyo po, Pastor Willan. Sabi niya, ituloy niyo yung ginagawa niyo sa church. Ang ganda ng atmosphere ng church niyo. Mag-grow kayo. Sabi niya, I'm excited to see you after 5 years, after 10 years. Alam ko, sabi niya, pag ipinagpatuloy niyo yung ganyang atmosphere sa church niyo of growing together in love, talagang yung growth ay hindi niyo mapipigilan, sabi po niya. And in-encourage po niya, sabi ko nga po, Pastor, parang I'm ready to plant a church na. Kasi parang feeling ko hindi na po ako kailangan. Kasi binibiro ko si Justin, yung aming driver. Kasi alam niyo po ba, sila lang, yung mga workers lang po ang lahat nag-set up. First time sa buhay ko. From the previous anniversaries, even sa previous church, no? Hanggang ngayon po, yung previous anniversary natin, 1st year anniversary, lahat talagang kasama ako sa talagang busy. This year, busy din pa rin po naman. May mga inaasikaso pa rin po ako. Pero parang hindi ko kailangan pumunta doon sa venue para mag-set up doon and all. Lahat ng mga workers natin, sila po ang gumawa doon. Pumunta lang po ako para siliping, okay na ba kayo? Kumain na ba kayo? Pero sila po lahat. Even without my supervision, talagang yung mga workers po natin, alam nila yung gagawin nila. Alam niyo kung bakit? Yun yung mga expertise nila . Inilagay natin sila kung saan sila expert, saan sila passionate. No? Kaya itutuloy lang natin yung good practice natin na ganun. We will discover and see the potentials ng mga members natin and allow them to discover their gifts at i-deploy po sila doon sa mga ministries na
bagay po para sa kanila, kung saan sila magiging effective at mag-grow. Amen? Kaya sabi ko, Pastor, pwede na ako mag-church plant uli. Parang hindi na ako kailangan. And sabi po niya, maganda yan. Maganda yung heart mo na mag-plant ng church. Kasi sila daw nakapag-plant ng 17 churches. At alam nyo, 13 of those 17 churches na i-deploy po nila ng mga workers doon sa 13 churches are homegrown. Kaya, yun lagi ko rin pinagpipray, Lord, raise up more leaders in our church, no? Raise up more pastors, more church planters and missionaries, more harvesters sa ating church. And I do believe po na gagawin ng Lord yan. Amen. So, pag-pray po natin yan sa gabing ito. Sama po natin sa prayer natin yung mga concern ng ating church. So pag-pray po natin yung ating Sunday service, yung ating adult Sunday school ay resume na po sa darating na Sunday. Yung ating pong Kids Sunday School, yung spiritual growth po ng ating church through discipleship, mga departments ng ating church, direction for 2025. So i-announce ko na po kaagad. So dahil busy po tayo this January, dahil nga po sa Bible Month celebration natin, by February ay magkakaroon po tayo ng planning. Okay? Yung church planning po natin for 2025. New season po, since katatapos po ng ating anniversary. So magka-calendar and magpa-plan po tayo para po sa mga gagawin natin for 2025. So pag-pray nyo po yan, especially if you're a department head, pag-pray nyo po yan. Evangelization of San Juan City, katulad nga po ng kinuwento ko kanina, patuloy po natin ipag-pray ang 7 pillars ng ating society, yung ating pong ministry sa mga kapulisan. And tomorrow po, meron na naman tayong session with the 4-piece members. So kung sino po yung mga available po na mag-facilitate, to help us to facilitate yung ating pong mga 4-piece members, 2 batch po yan. You can join us in the morning or you can help us in the afternoon. Sa morning po ay 9 to 11 a.m. and in the afternoon 1 to 3 p.m. Okay? And then sa gabi naman po, police. So isang araw lang lahat yan. Ginagawa ko para nakaschedule na lahat-lahat. So 4-piece in the morning, afternoon, and then sa mga police naman po sa gabi. So tulungan niyo po kami. You can help us sa pag-prepare nitong church, pag-facilitate. So may lunch break din po tayo. You can join us on lunch, yung mga workers natin. So pag-pray po natin na patuloy po na marami pang families ang ma-reach natin. Kasi imagine niyo po meron na po ditong mga regularly na uma-attend na mga members ng 4-piece na talagang naakay na po natin sa Lord. Even last Sunday, marami pong umattend sa mga 4-piece members. Kaya patuloy natin ipag-pray na marami pa sa family members nila ang maakay natin sa Lord. Malayo-layo pa ang gagawin natin sa kanila. Okay? And pag-pray po natin yung needs ng church, sa ating pong mga materials, financial, and especially nga po sa mga workers. Pag-pray niyo po ako, yung ating pong mga officers, yung mga workers po natin, at yung mga kasamahan po natin, mga brothers and sisters po natin. Kung meron po kayong kakilala na may sakit, ipag-pray po natin yung healing nila. Kung meron po kayong kilala na meron po silang pinagdadaanan na mga troubles or challenges, whether it's sa family, sa business nila, or personal, sa trabaho nila, sa school, pray for them, for the Lord to give His grace and for them to overcome yung mga trials nila. For God's favor for His people, ano man po yung mga pabor na kailangan natin sa mga nilalakad po natin, no? Ang Lord po ang kumilos sa kanila. And then God's provision for His people. Yung mga needs po natin, ng mga families natin, pag-pray po natin. And then ito, patuloy po nating pag-pray ito. New bigger church location by the end of the year. Nakita nyo po,
Parang sabi ko nga, Lord, parang ganitong ideal na laki ng church na kailangan namin. Do you agree? Ganun po. Lord, parang ganito kalaki talaga ang kailangan namin na church, na bagong church. Kasi alam niyo po, kapag mas malaki yung space natin, mas nakaka-encourage po mag-invite, magparami, mas mabilis po magparami. Apaw na po tayo sa lugar na to. Mga gamit pa lang natin po talagang, katulad nitong anniversary natin, may mga nadagdag na naman ng mga gamit. May bagong speaker. May mga gamit na dyan, na nadagdag sa atin. So, ipag-pray po natin, makahanap po tayo this year sa lalong madaling panahon ng bagong lugar po para sa atin. Okay? Tapos, nagtaas po ng rent yung ating church. Tinaasan po tayo ng 5% kasi nakalagay naman po yun sa ating contract. So, ganun din naman po nag-i-increase. So, bayad tayo ng mataas. So, hanap po tayo ng mas malaking lugar. The Lord will provide. Okay? Sabi ko nga po, may mga ginagamit na si Lord, may mga kinausap na si Lord para tulungan tayo. We just need to pray and to also work para mahanap natin kung saan man yung lugar na yan na binibigay sa atin ni Lord. And then, blessings upon our partners and supporters and givers. May pondo po tayo. Nagagawa po natin yung mga ministries natin all because of your support. First of all, yung support po natin na mga members ng church. Yung tithes and offerings po natin because of your faithful and generous giving. And then, hindi lang tayo dito. Even people outside the church. May mga ministry partners po tayo sa ibang bansa na nagbe-bless po sa ating church. So, para magpatuloy po itong cycle of faithfulness and generosity of giving, ipag-pray po natin ang blessing ng Lord sa bawat isa sa atin at sa mga supporters po natin. That the Lord will generously return even more yung mga blessing na ibinibigay nila para sila po ay patuloy na ma-encourage na magbigay sa ating church. Amen. So, let's rise in faith. Corporately, sama-sama po tayo. Pag-pray po natin ang mga concerns na ito, trusting that the Lord will hear us and will grant our request from Him. The Lord bless us as we pray.
Praise the Lord. Thank you, Jesus, for your goodness. Thank you, Lord, for moving in our midst tonight and for uniting us, O Lord, in the spirit of prayer, O Lord. Thank you, Holy Spirit, for uniting us, O Lord, in your presence. We give you praise, Lord, for everything you've done. Hindi lang po yung naidadagdag sa amin when we pray. But we also thank you, Lord, sa mga bagay na nawawala sa amin pag kami, Panginoon, ay nananalangin. When we pray, Lord, you are answering our prayers and something is added, Lord. But Lord, habang kami po ay nananalangin and we forget about ourselves, Lord God, we humble ourselves before you. We focus our attention on you, Lord. We submit to your lordship. We listen to your voice, O God. Panginoon, nawawala po yung aming mga galit. Nawawala po, Panginoon, yung anumang mga negative thoughts, O God, sa aming mga buhay. And you are changing us, Lord, reflecting the image of the Lord Jesus Christ. Habang kami po ay nakikipag-usap, habang kami po, Panginoon, ay nakikipag-fellowship sa Panginoong Jesus, sa Holy Spirit, O Lord, as we pray, God, we are being changed in the image of our Savior. Panginoon, marami ka pong inaalis. So we thank you, Lord, for everything, Lord, na dinagdagdag mo. And we also thank you, Lord, sa mga bagay na inaalis mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa ginagawa mo sa aming prayer meeting. And we will continue, Lord, to commit praying, Lord, for the church. We thank you, Lord, sa mga answered prayers, O God, sa mga nagdaang taon, Panginoon, which is a testament of your greatness, O Lord, of your power, of your grace upon us, O Lord. And we will see more of that, Lord, in this coming year, Panginoon. You will continue to prove yourself, Panginoon, na mighty and powerful sa aming mga buhay as the head of the church, as the Lord of the church. Panginoon, tanggapin niyo po ang lahat ng parangal, lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan, O Diyos, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you so much, brothers and sisters, for joining us for our Wednesday prayer meeting. So see you again next Wednesday po, same time, 7:14 in the evening, at sama-sama po tayong mag-pray sa Lord. The Lord bless you and we'll love you with the love of the Lord. See you po this coming Sunday.